Good afternoon, good morning, or good evening, and welcome na naman po dito sa Acts of the Apostle ho, dito sa Bible study ho natin, dito sa Colorado. Welcome. If this is your first time joining us, and sa naman, meron pa mga ako dito sa Bible study ito, Kapsat, at Chaminan. And welcome again, no first time nung maki-join kayo namin, at least maalayo. Okay, thank you. Thank you. Magandang hapon ho, umaga o tanghali sa inyong lahat. Once more, Acts of the Apostle Ministry. Ang pangalan ko po ay si Michelle. Kalimutan niyo pong introduce ang kanyang pangalan. Ang pangalan po ng asawa ko ay si Edward. Thank you ho sa time na binibigay ho ninyo sa amin. Sana ho manatili kayong manood ng aming programa. God bless po. Amen. Good morning. Magandang araw sa inyo, magandang gabi. Patuloy na makinig kayo, manood uli at nang matutulog tayo. Lagi na lang sinasabi ng matutulog, lagi tayo dahil malaking importante yung matuto tayo ng salita ng Diyos para may apply natin ito. Okay? Amen. Amen. So, sa sandaling ito, manalangin ulit tayo. Lagi natin bibigyan ng papuri ang ating Diyos Ama sa kabutihan niya dahil siya ay totoong mabuti. And Panginoon Diyos, pinapasalamatan uli namin kayo, inaayayahan ng inyong Espiritu Santo, uli nagabayan kami. Nakadepend kami sa inyo, Lord. Hindi kami nakadepend sa sarili naming mga abilidad dahil kung wala kayo, ay wala rin kaming pwedeng i-share na mabubuting balita at kapaliwanagan ng inyong salita. So, salamat sa Espiritu Santo at salamat tutulungan nyo kami, Lord, na maibahagi ang mga i-review nyo na sa amin tungkol sa pag-aaral sa spirit, soul, and body. In Jesus' name. Amen. 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 So, magsisimula po tayo ngayon, linggo na to. Sisimulan ho natin yung bago nating series na tinatawag ho nating Spirit, Soul, and Body. Noong mga nakaraang araw ho, pinag-usapan ho natin yung baptism ng Holy Spirit, yung bautismo ng Holy Spirit na kung paano tayo nabibigyan ng kalakasan spiritually na mabuhay sa mundo na to. Sinabi ho sa dasal ng Panginoon, di ba? His will be done on earth as it is in heaven. Sa Tagalog, ano nga ba yun? Ang kanyang kalooban ng mangyari. Yeah, ang kanyang kalooban. Sa lupa. Sa langit. No, sa lupa, parang lang sa langit, di ba? So, ganun ho yun. So, yung power ho ng Holy Spirit ang nagbibigay po sa atin ng lakas spiritually. Kaya sinasabi ko ho na spiritually dahil ho lahat ho ng given, nung na-receive po natin ang Panginoong Hesukristo at na-receive natin ang power ng Holy Spirit, sinabi po ay tayo ay bagong creation. Tayo po ay ginawang bagong, so ang pagkatao po natin ay nabago. Ngayon, niliwanagin lang ho natin na bakit ho ba napakaraming tao ang nakareceive ng Panginoong Hesukristo, nakareceive ng Holy Spirit, bakit po ba ang kanilang pagkatao minsan ay hindi pa, parang nakikita natin na hindi pa sila nagbago, na marami pa rin silang problema sa buhay. Nang dahil ho yun, sa ang pagkakareceive po natin ng Panginoong Hesukristo at ang pagkakareceive po natin ng Holy Spirit ay nasa ating spirito. Wala po yun sa ating pagkatao pa, sa flesh, sa soul, yung pag-iisip natin, hindi pa nabago yung isip natin, hindi pa nabago yung puso natin, yung ating mga gawain, hindi pa nabago. Pero ang spirito natin ay na-born again na. Ang spirito natin naka-receive na ng 100% ng blessing, ng grace, ng kung ano man yung meron sa original creation na talagang pakay ng Panginoon na maging tayo. Kung ano yung original na plano niya na maging kung sino man tayo na anak niya rito sa mundo na ninakaw ng kasalanan. Kasi ano yun it got stolen by sin or sinning nature. Dahil po sa sinning nature natin, na-inherit natin kay Adan at kay Eva na ano ba yung Tagalog ng sinning nature? Yung parang naging kaugalian na natin na nauuna yung nagagawa natin kamalian instead na nakakagawa tayo ng maganda. So, yun po yung sinning nature.
nang dahil po yun sa cause ng sin ni Adam and Eve na ano po natin, na-inherit po natin. So ngayon pong linggo na to, papag-aralan po natin na sa pamamagitan po ng ating relasyon sa Panginoong Hesukristo, na tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng Holy Spirit, ang power ng Holy Spirit na tinanggap na rin po natin ng baptism ng Holy Spirit, o kung tinanggap na po ninyo, paano po natin magagamit yun na mabuhay? At paano natin magagamit yun na mapadali yung mga darat ng mga araw pa na natitira natin dito sa mundo. Yun po yung pag-uusapan natin ng pagbabago ng ating spirito, ng ating pagkatao, at ang ating ugali. Ano ba yun? Ugali yung soul. And then your body is yung act natin. Kung paano tayo mag-isip. Diba yun? So, yung emotion, yun. Daddy, you can speak up. So, yung emotion natin, yung gusto nating mangyari sa buhay natin, kagaya ng gusto nating kumain, o tamad tayo, ayaw nating, kumilos, yun po ay bunga ng ating katawan, yung flesh. Yung luho ng flesh, yung luho ng ating katawan. Yun po yun. Tapos, ang soul, yun po yung way of thinking, the way na nag-iisip tayo, the way na nagre-react tayo, yung emotion natin, yun yung soul. At yung spirit natin, yun po yung pag-uusapan natin ngayon kung saan nanggaling yung spirit na yun. So sa Genesis, pupunta po tayo sa Genesis 1, babalik po tayo sa simula, sa Genesis 1 verse 26. Sabi ito sa Genesis 1 verse 26, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on earth. So God created man in his own image, in the image of God. He created him, male and female. He created them. Okay. So, ito po tayo doon kasi napaka-importante po nun. Yun po, yung pagkaka-create ng Panginoong Ama sa ating at ng Panginoong Hesukristo at ng Holy Spirit sa ating spirit. Kasi sinabi po dito sa verse 27, Tagalog po ito, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak, at magparami, punuin ninyo ang lupa, at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa ibon, sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay, na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, during creation, so sa time po na nilalang ng Diyos ang buong katauhan, ang buong katauhan po na yun ay ang spirit natin. Dahil po, kaya ko po nasabing spirit, yung po yung spirit na kinreate, na ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos, nasa image niya. Kasi magtataka po tayo, kung lahat po tayo ginawa sa image ng Diyos, ano po ba ang Diyos Ama, di ba siya ay perfect? So bakit po ba marami tayong nakikitang tao na may kapansanan, may kakulangan ng kamay, merong tabingi yung muka, merong walang tenga? Dahil po, yung flesh, yun po yung katawan. Ang spirit po natin ay originally created with authority, na may autoridad, na may pamamahala, na may power, na kumpleto, at sa image ng Panginoon. So kung ano po yung nakikita nyo at alam ninyo sa Panginoong Ama, yun po tayo, originally na kinreate ng Panginoon. Ngayon na pag-usapan po natin na dahil po sa kasalanan ni Adan at ni Eva, tayo po ay napahiwalay at inalis sa garden. Diba, napag-usapan din po natin yun noon, na inalis po sa garden. Pero bago po yun, sa verse, chapter 2, verse 21, hold on. So, punta muna tayo sa pagkakakreate kay Adan. Sa verse 7 and verse 2. Sinabi dito sa Biblia, sa verse 7, chapter 2, And the Lord God formed man of the dust of the ground,
and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being. Okay. So, verse 7 po, sinabi po, sa verse 1:26 sinabi, God created him, male and female. Diba? Oh, I'm sorry. God created them, male and female. So, yung spirit po natin, ginawa na sa male and female. At sa verse 7 ng chapter 2, sinabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang mga ilong nang huminga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, yung kaluluwa natin naging alive na, nagkaroon na ng flesh. So, actually, hinto tayo. Punta muna tayo sa verse 5. Nang sa lupa ay wala ng tanim. Hold on. Meron yung ginawa niya yung yung mismong flesh ng tao. Yeah. So, galing sa alabok. Yun nga yun. So, nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok. So, kumuha siya ng dust of the ground. Yung hinahanap po yung dust. Yung alabok po. So, ginawa niya yung dust of the ground, yung lupa, at yun yung kinreate niya na katawan ng tao. Ngayon, mag-move forward po tayo, pupunta po tayo sa verse 21. Yun po ang pagkaka-create. So, kay Adan, inilagay ng Diyos ang spirit, male and female, na kay Adan. Tapos from Adan, hinugot sa tadyang niya na para ma-create o para magawa o malalang si Eva. Tama ba? So, punta tayo sa verse 21. Basahin natin yun. Verse 21, chapter 2 pa rin. Yep. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in his place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. Amen. So, itong verse 22 sa Tagalog, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pumisan sa kanyang asawa at siya ay magiging isang laman. So, dun po nanggaling yung birth of marriage. Dun po nagsimula yun. Pero hindi po yun yung topic natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin na ang flesh po natin after God created, pagtapos pong nilalang ng Panginoon, ang sanglibutan, ginawa po niya ang ating spirit, at from the spirit, niligay po niya yun kay Adan, at from Adan, kinuha po niya ng Panginoong Ama ang tadyang, at ginawa po niyang si Eva. Yun po ang ating physical flesh. Yun po yung nakikita natin ngayon during that time. So gusto ko lang i-emphasize yun para po maintindihan po natin ang difference ng spirit. Tayo po ay created in the spirit na nilalang ng Panginoon na maging image, at lahat po ng benefit ng pagiging anak ng Diyos ay nandoon po sa ating spirit. Ngayon po, naging tao po tayo dahil po tayo isinilang, tayo nagkaroon ng laman, nandun po yung ating flesh, which is katawan. Yung ating katawang tao, laman, yung ating katawang tao. Tapos po, ngayon, dito po sinabi po na hinupan ang kanyang ilong. So, i-emphasize ko lang po yung hinipan ng Panginoong Ama ang kanyang ilong. He breathed through. So, hiningahan niya yung ilong natin para tayo magkabuhay. Saan man, ano ba yung inilipat niya sa atin na yun? Yun po ang spirit natin at ang ating soul.
Spirit and soul, magkasama po yun. Sinabi po sa Bible na ang spirit and soul is so intertwined na ang Diyos lang ang makakapaghiwalay. The Holy Spirit is the only one that can actually divide the spirit and the soul kasi it's so intertwined. But the spirit is separate from the soul. Kasi yung soul, yun yung personality natin eh. Yung soul, yun yung tayo, yun yung paano tayo tumawa, yun yung soul. Paano tayo mag-isip, paano tayo magmahal, yun yung tayo. Na ninakaw, yung purity nun, ninakaw dahil sa fall of man. Dahil sa sin. Yung purity ng soul natin at ng spirit, yung spirit natin is still with God. Pero nahiwalay tayo sa Panginoon ng dahil sa fall of man. May comment kayo doon? Any comment? Sa maktuwid, yung tao, kinreate ng Panginoon ng tatlong parte na yun, di ba? Nag-uumpisa sa spirito after His own image, then the soul, and then, spirit, and then the soul, and the body. So, kung tutuusin, tayo, ako, nakikita niyo ako, yung personal, yung appearance ko, panlabas. Pero panlabas lang to, ito yung sa katawan lang. Ang tunay na si Carol, o si Michelle, or si Ed, ay yung nasa kaloob-looban natin, yung espiritu na ginawa, nilikha ng Panginoon. So, meron tayong katawan, meron tayong soul, na nananahan doon sa espiritu na nilikha ng Panginoon. Ang tunay na tao ay yung espiritu, hindi yung nakikita nating flesh na yan. Oo. In fact, minsan, okay, you were gonna say something? So kasi sinasabi din, di ba, yung dito sinabi yung sa 7 kanina, and the Lord God formed man of the dust of the ground. So nung ginawa niya yung man, wala pa yung spirit kasi, pero basically it's the flesh nung ginawa niya doon nung finom niya yung flesh. Pero yung talaga yung sinasabi mong inner you, yung spirit, di ba? Kasi lahat naman tayo, sooner or later, di ba, kaya nasa fallen state sila nung later on dito sa scripture na to, later on nasa fallen state na sila kasi yung flesh talaga na yun, it was meant to decay. Babalik pa rin sa ground na nanggalingan nila, di ba? Pero yung spirit na yon, hindi makukurat ng kalaban yun eh. Oo. At babalik pa rin yung spirit na yon, yung kay Lord God. Yun yung maglalast forever. Amen. Yung spirit, yung katawan, temporary, magdidecay, mawawala yan, magiging labok, babalik sa libok. Pero yung spirito, yun yung mananahan, mabubuhay ng walang hanggan, and may destination yan, depende sa kung ano yung paniniwala mo. Diba? Ayun, babalik na naman tayo sa salvation. Kung tinanggap yung Panginoong Jesus, yung spirito niyan, babalik sa Panginoong Jesus, makakapiling mo yung Panginoong Jesus. Later on, magkakaroon ka ng glorified body. And then, kung wala yung Panginoong Jesus, yung spirito niyan, yung soul, ang kanyang destination yung opposite ng heaven. In fact, that's a good point. Di ba sinabi rin ni, I'm gonna move past a little bit, pero sinabi dito sa John 3:6, diba sinabi rin din sa John 3:6 nung tinanong ni Nicodemus na sinagot ni Jesus Cristo. Sinabi niya, that which is born of flesh is flesh, and that what is born of spirit is spirit. Diba? So, ang flesh pa rin is flesh pa rin. Yung spirit, body, and soul pa rin. Yeah. Napaka-importante pong malaman natin to kasi sa pang-araw-araw po na meron tayong inaano na ano ba tawag dito? Dinadaanan sa buhay. So, halimbawa bigyan ko kayo ng example. Let's say, merong kayong isang kaibigan, na itong kaibigan ninyo may dinadaanan, hindi naman ninyo alam, dahil itong kaibigan ninyo hindi nagsasabi. So, meron yung time na parang may pagkasuplada yung tao. Diba? May attitude, hindi maganda yung ugali niya, o talagang parang suplada, ano ba tawag doon? Mataray, o masungit, gano'n yung tao na yun. So, sa pang-araw-araw po natin na pakikisama sa tao, kapag naintindihan po natin yung spirit, yung soul, at saka yung body, maintindihan po natin na, may dinadaanan yung soul niya, may dinadaanan siya personally, kaya ganun yung ugali niya. Pero yung spirit niya, ganun pa din eh. Alam natin na mabuting tao pa rin yun. So, may kami po, pumupunta po kami na nagmi-minister, pumupunta po kami sa mga lugar na medyo mahirap yung sitwasyon. Minsan po may mga taong na nalululong sa droga, o may mga tao nalululong sa prostitution, o ganun. Pero sa mata po ng tao na yun, nakikita po namin beyond kung ano yung sitwasyon nila. Beyond kung ano pang nangyayari sa buhay nila. Kasi alam po namin na ang Panginoong Ama
ay nakikita yung totoong yung tao sa spirit nila. Dahil po, pag-uusapan po natin dito, sa Genesis 3, doon po yung nahiwalay si Adan at saka si Eva dahil po sa kanilang pagkakamali. Isusupport ko lang po yung sinabi ng asawa ko kanina na tayo po lahat, since na nagkamali si Adan at si Eva, na at naalis tayo sa garden, wala na po tayo sa perfection na original na intention sa atin ng Panginoon. Nasa fallen state na po tayo dahil nahiwalay na tayo. Wala na po tayo sa Garden of Eden eh. Lumabas na po tayo sa garden eh. Nandito na tayo sa mundo nang dahil sa kasalanan. Nang dahil sa kasalanan. So dito po sa Genesis 3:19, sinabi po dito, in the sweat of your face, you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. So, ito pong katawan nating tao na to, hindi po to habang buhay na nasa mundo. Talaga pong magkakaroon po ng karamdaman, ng sakit, at babalik po pa rin talaga tayo sa dust. Kasi doon po tayo nanggaling dahil ito pong flesh natin ay galing po sa mundo, sa lupa. Pero ang spirit po natin, kagaya ng pinag-usapan po natin sa Genesis 1:26, ay kinreate ng Diyos in His image. It is the spirit that was given by God, na babalik din sa Kanya ang spirit natin. Gusto ko lang pong linawin yun, na napaka-importante po nun. Lahat tayo, I mean, accepted now na we're gonna pass away. Diba? Physically. Ang maganda nga rin ho doon tutuusin nyo, kung sabihin nyo, kung babalik ako sa John 3:16, diba? Pinadala niya si Kristo in a form ng man, which is flesh. Diba? Pero na-crucify rin siya, namatay rin siya, yung flesh na yon namatay din. Pero yung spirit niya, bumalik pa rin kay tumaas pa rin. Diba? So, yung spirit is intact pa rin So, yun din yung prime example din na, yung discussion natin dito, even Christ went through that process. Katulad ni Adam and Eve, wala tayo. We gotta go through the process. Pero yung spirit mismo is intact. As long, may condition dun as long na kagaya ng sinabi ni Ed kanina na binasa niya, na which of born in flesh is flesh. Kung sinong ipinanganak sa sa lakalamnan ay laman. Kung sinong pinanganak sa spirit ay spirit. O na-reborn sa spirit ay spirit. So, importante po yun kasi po marami pong nagsasabi na yung universalism, meaning that Christ died for all of us. Yes, Christ died for all of us. He is our Savior, but we are given English ako. Bakit tayo binigyan ng will o ng will? Ng option, English din no? Binigyan tayo ng will na napiliin siya. Binigyan pa rin tayo niya ng pagkakataon na piliin natin ang Panginoong Hesukristo instead na, okay na ako. Wala na akong hindi na ako tatanggap. So, hindi po yun na namatay siya sa lahat ng tao, oo. Pero binigyan po niya tayo ng pagkakataon na tanggapin siya, na maging Diyos na tagapagligtas pa rin. One thing po na ipapahayag ko lang po sa inyo, one thing na isusupport ko rin mo, sa Psalm 139, and then pag pumunta po tayo sa verse 14, sinabi po dito, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. So, hito po ako doon. Sinabi po dito, my soul knows very well. So, ang sinabi po, ang sheep, alam niya kung sino yung shepherd. Yung soul, yung spirit natin, knows na merong creator. No, kahit po yung tao kahit na po sinong tao sa mundo na to, alam ng lahat ng tao sa mundo na may creator. Kaya po lahat ng tao sa mundo naghahanap ng Diyos o Diyos-Diyosan. Dahil alam ng tao na merong creator, na merong magnificent, merong magaling at merong Diyos. Kaya po nagkaroon ng iba't ibang klaseng religion dahil po lahat ng tao ay nagsisik ng Diyos. So, sinabi po dito, my soul knows
knows very well, my frame was not hidden from you. When I was made in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth, your eyes saw in substance being yet unformed, and in your book they all were written. The days fashioned for me, when as yet there were none of them. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. So, gusto ko lang pong i-emphasize yun dahil po tayo ay fearfully and wonderfully made, na kinreate po tayo ng Diyos, na skillfully na ginawa niya tayo. So, individually ho yun, hindi lang ho yun na universal na lahat tayo, ganun, hindi. So, ang spirit po natin, alam na po agad ng Panginoon kung sino tayo, kung ano magiging personality natin. Kumbaga, kanya-kanya po tayo may sariling DNA. At may sarili po tayong gifting, may sarili tayong talent. Gusto ko lang pong emphasize yun, dahil gusto ko lang pong emphasize na lahat po ng individual, lumingin kayo sa kaliwa ninyo at lumingin kayo sa kanan ninyo, sa harap at sa likod. Lahat po tayo, isa-isa, peculiar, ginawa ng Panginoon individually. Na pinag-isipan niya, na sinabi niya na, oh, ito yung anak ko na to, ito si Edna, ito gagawin kong ganitong ugali niya, ito si Aling Marta, ito gagawin ko sa kanya. So, isipin po ninyo yun, sa pagdidil po natin sa araw-araw sa kapwa natin, isipin po ninyo na yung tao na sisigawan natin, o yung tao na hindi natin mapagbigyan, yun po yung tao na mahal din ng Diyos. Lahat po tayo equally mahal na mahal ng Diyos. Physically, mentally, sa puso, sa isip, sa lahat, tayo po ay ginawa ng Diyos na skillfully ba. So, importante po yun. Dahil sa susunod po na pag-aaral natin, dun po natin ma-realize kung paano po tayo makakapag-renew ng ating ugali, ang ating pag-iisip, para po masundan po natin yung original na pakay sa atin ng Panginoon. Totoo. Kinreate, kapag sinabi mo, nilalang tayo ng Panginoon Diyos. Bawat isa tayo unique individual, may mga sariling ability, talents, gifts, o personality na pinagkalooban ng Panginoon Jesus, ng Diyos na nag-create sa atin. Pero sa different personality natin, andun marami rin, kung hindi tayo yung born again, tsaka hindi pa natin natuloy sa salita ng Diyos, miski born again na rin, at andun lumalabas pa rin yung tinatawag na lumang pagkatao. Yung bang, yun yung iniredeem ng Panginoon yung bang masamang ugali, yung naturalesa ng tao. Yung fallen state natin. Fallen state, lumalabas pa rin doon. Minsan bumabalik. Oo, kung kaya kailangan patuloy na mag-aral tayong salita ng Diyos at yung mga natutunan natin i-apply natin. Yeah. Gusto ko lang emphasize yun kasi pupunta po tayo sa Romans 12 verse 2. Doon po natin sisimulan yung talagang pag-aaral po ng spirit, soul, and body, kung paano po tayo makakapagbagong buhay sa pamamagitan po ng pagsunod ng in fact, pag natanggap na natin ng Panginoong Jesucristo, natanggap na natin ang Holy Spirit, new creation na tayo inside 33% ng pagkatao natin is 100% pure na So, dalawa na lang ang i-renew natin Ang pag-iisip at puso, di ba? At ang ating gawain. At yung flesh. Nahirapan akong explain kung ano yung flesh. Yung gawain ng katawan. Yung luho ng katawan Yung kung ano man yung ugali, I don't know how to explain. Yeah, yun na nga. Di ba yun yan, di ba? Habit. Yung mga masasamang habit, yung mga... Not really so much a habit. Alam ko meron yung mga bishop, pero there's other habits also that is... Magandang habit din, pero marirenew pa rin in a way na is gonna benefit the kingdom pa rin. So, sinabi ni Michelle na 33% na lang. So, baka tataka ka, ano yung 33%? Ano ba't may mga percent? 100% tayo. Oo, kasi, ulitin natin, ang tao kasi, spirit, soul, body, tatlo yun, di ba? Yung 3 na yun, kung hatiin mo sa bawat yung ang tawag doon, yung percent nun is like 33, total 100%. So, ano lang yun sa math?
So, kung na-born again na tayo, simple math, pero minsan baka hindi yan. kung na-born again na tayo, yung tatlong parte natin, yung spirit lang ang nabago, totally instant. 100% yun. O, yun yung 33% na sinasabi ni Michelle. So, yung dalawa, soul, at saka yung luho ng laman, hindi pa. 66% yun. Yun. So, malaking, ayun. So, medyo malaki-laki yun eh. malaking porsyento yun. So, matatalo yung spirit ay yung image ng Panginoong Jesus yun. Yung nature original. niya. Matatalo yun kung hindi natin papalitan itong soul, kung hindi natin pag-aaralang mag-change ng soul, at saka yung karamihan natin. Oo. Napaka-importante po nun kasi pag-isipin po natin, tatlo kami. Ang ganda. Tatlo. At pinoporsyento nyo pa? Hindi. Sabi nyo lang 1/3 o 2/3. Ganun din yun. Ganun din. Porsyento, tsaka fraction naman ikaw. Fraction ka naman. Parang mas Kaya masirap ako sa fraction. Sa math. Masirap ako mag-add ng fraction eh. Hindi. Tatlo kami, di ba? So let's say, halimbawa si Ed, o si Carol na lang, mas siya yung pinakamagaang dito. Si Carol na lang, siya yung spirit, pero tatlo kami, isa kaming grupo, diba? Siya yung spirit. Kami, ako yung flesh, siya yung Siya na yung flesh, kami yung soul. O ikaw na yung sige, siya yung flesh, ako yung soul kasi medyo emotional ako lagi. So kapag kasi Carol, 100% siyang perfect, no? Meron nga kikipag-away sa kanya, nakangiti pa rin si Carol. Kasi siya yung spirit eh. So, yung pagmamahal, yung love, yung patience, yung lahat ng fruit of the spirit na kay Carol na, ako emotion niya ako eh. Ako yung puso niya eh. Ako yung isip niya eh. So, may nakikita ngayon akong tao, sinisigawan na ako. Anong gagawin ko? Siyempre, flesh ako. Dilulundagin ko din. Hindi ko yung soul. Kasi ako pala yung magagalit muna. Ako yung magsasabing, sapakin ko na kaya to sa isip. Tapos ngayon, siya naman yung buba. Isip tsaka yung pakiramdam. Gano'n. Dahil nga, ako na kasi since ako yung nasa in the physical, so ako yung physically magiging interact sa inyo. Physically sana. Diba? Ganun yun eh. Kasi yung emotion, yung parang yung isipin, yung utak yun. Yung utak yun mismo eh. So, kahit galit na yung emotion nyo, yung utak o yung pakiramdam nyo, nakangiti pa rin si Carol eh. Kasi wala naman apekto yun sa kanya. Pure kasi yung spirit. pure siya eh. Pure na yung spirit natin eh. Pero kailangan ako, sa flesh, kailangan makaganti ako, kailangan... Ako yun. Iniisip ko na. Pero wag na yung awal pag-isipan natin, ginugutom siya. Pero yung flesh, ako, gusto kong kumain eh. Sasabihin ko sa kanya, sa soul, sasabihin ko sa kanya, kain tayo, kailangan ko kumain, kailangan ko na ito, di ba? Namimili pa. Pag ako mismo, siyempre, adobo okay na. Kasi nasa-satisfy yung flesh. Pero yung spirit, hindi niya kailangan ng pagkain para maging satisfied. Ng physical food. It doesn't need food para maging satisfied. Or, hindi na-clarify namin, hindi naman masamang kumain. Dahil kahit may flesh tayo, kakain tayo, di ba hindi. Pero minsan yung gluttony na tinatawag, yung katakawan, kakakain mo lang. Nag-iisip ko na naman maasim o maalat o kain ka na naman. So, maliban doon, Bisyo, parehas din. So, yung spirit, 100% na yan eh. Hindi na maghahanap ng bisyo. So, ngayon ako naman, nag-isip na ngayon ako, yung soul at saka yung soul at saka, yung damdamin, yung isip, naisip ko na, parang magandang pumunta sa makiinom ako kila kumpare, ganyan, isipin ko na yan. Tapos ngayon ito naman, umiikot na ngayon yung tiyan niya, kasi syempre nag-iisip na eh. Umiikot na siya ngayon. Tapos anong gagawin niya? Kapag na-renew yung ating soul at yung ating pag-iisip, syempre hindi na papasok sa isip natin eh. Na kailangan kong pumunta kila kumpare na makapag-inuman eh. Hindi na. O hindi ko kailangan pumunta ng store para bumili ng sigarilyo. So wala na eh, kasi wala na sa isip mo, wala na sa emotion mo eh. So yung katawan, hindi na pupunta. Kung halimbawa yung espiritu, malakas na, nai-influence ko yung, yung isipan mo, yung decision mo, gano'n. Kung laging nag-i-spend siya ng time, at yung espiritu, laging espiritu, kasi yung espiritu ng tao, kapag na-born again ka, yung spirito ng Diyos sumasa iyo din. So, sumasama yun. Nagiging isa yung spirito natin at saka ng Diyos, ba? Yes, is one. Pero, napaka-gentle ng Panginoong Diyos, hindi niya overpower yung
decision niya at yan yung katawan. Hindi, kasi may will tayo. May will, oo. Binigay sa atin ni Lord John. Andun lang yung spirit. Yung spirit mo na umanib yung Panginoon Diyos, nandyan lang siya. So nag-iisip ngayon ako, sabi ko, gusto ko manigarilyo. Ngayon, papasok na yung spirit ng Panginoon. Constantly na nangungusap na ito. Sabihin sa akin, ganun So, yan. i-keep po natin yan as a foundation nito sa teaching to just keep in mind ho yung ako si flesh, meron yung soul, meron yung spirit. Kasi just keep that in mind ho, kasi most of the time mo, mga tao na nothing against them, yung hindi pa na spirit feel sana gano'n, is most of their functioning in the spirit, and sa soul, saka sa soul, saka flesh. Fleshly things. So, pero yung spirit yung mag-guide ho sa kanila. Kaya sinabi nga ni Connie, papadala siya as a teacher o as a helper. Para yun the form of si Carol, spirit. Spirit. So, importante po yun. Ito po yung napag-aralan po natin ngayong linggo na to. Sa susunod pong linggo, pag-uusapan po natin yung... Good illustration. Yeah. Yung pag-uusapan po natin yung renewing, paano po natin masisimulang ma-renew yung spirit, soul, and body po natin. So, mag-closing muna tayo. Anything? Any addition? Or anything like that? So, katulad ng sinabi ni Eddie, emphasize like natin, ang totoong kayo, espiritu. Yung spirito nyo, yun ang tunay na pagkatao ninyo. Meron kayong soul, yung mind, will, emotion, at meron kayong body. Doon kayo naniniraan sa katawan ninyo. Dito sa mundong to. Itong katawan na to. Kasi itong mundong to, can create material world ito eh. So, kailangan may katawan ka, may physical. Ang spirito, hindi mananahan dito sa mundong to. Kasi may mga law na ginawa, physical laws na ginawa ang Panginoon dito sa Diyos na hindi magta-thrive ang spirit kung walang katawan. Kung kaya kailangan ng katawan dito sa mundo nito. Kaya tayo pinanganas po. Okay. I just don't forget to like us po. And At watch saka the invite video. your friends. Oh. Invite your friends. Kung gusto po ninyo, kumuha po kayo gawin po ninyo itong yung Bible study ninyo, kumuha kayo ng mga grupo ninyo, tapos magkainan muna kayo, bago kayo tapos manood kayo ng video, parang gawin po ninyong para maliit na small groups po. And when you're done ho, na pinapanood nyo itong video namin, mag-discussion ho kayo, i-open nyo yung forum nyo, mag-usap-usap po kayo. Asa kung meron kayong question na hindi nyo masagot-sagot po, just send us. We'll be happy. Apo. Alright, so we'll just do the closing real quick. Father God, Panginoon, marami pong salamat sa lahat po ng inyong biyaya, sa lahat po ng inyong tulong, sa lahat po ng inyong revelasyon, na sana po ay palawakin pa ninyo ang aming isipan at ang aming puso, Panginoon, na matutunan pa, Panginoon, ang inyong pagtuturo. At sana po, binibigay po namin sa inyo ang linggo na ito na pagpapatibay at also sa pagtulong sa amin na maging maganda ang aming linggo, na maging safe at maging full of blessing, Lord. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng tao na nakikinig. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, itinataas po namin ang linggo na ito. Maraming po salamat. Amen.